Itsura, oh. Parang hindi pagkain ng tao. Mukhang pagkain na ng hayop yan, eh. Oh. Ang sarap! Magandang araw po sa inyong lahat, mga master. So ngayon, ating magbibigay tayo ng reaction dito sa video ni Tatay Motovlog. O ito, credit po kay Tatay Motovlog, ha. Kasi hindi ko rin matiis na magbigay tayo ng reaction dito sa kanyang na-experience dito sa isang kainan. Di ko alam kung saan tong kainan na to, ha? So titingnan natin kung ano yung naging problema sa food na sinerve sa kanya. Ano ba yung naging problema ni tatay sa pagkain na sinerve sa kanya? Ito ba ay kaaya-aya? Masarap ba? Hindi natin alam. So samahan nyo akong i-review natin o panoorin itong video ni Tatay Motovlog. Shoutout po, ha? So baka may magsabi na naman dyan, ha? Disclaimer po, baka may magsabi na naman dyan na ginagamit natin si tatay para kumita, ha? Alang, hindi ko sabihin na hindi kumita, ha? So hindi naman natin siya ginagamit, ha? Mga master, tayo ay nagre-review nga ng mga food. So kaya nga, kumbaga isa tayong food critic, kumbaga nagbibigay tayo ng kritiko sa mga pagkain na ating natitikman at sa mga chef o mga cook na may mga mali sa kanilang pagluluto. Lalong-lalo na to sa pagsiserve ng pagkain na kumbaga binayaran mo ng mahal, tapos ganun lang basta isi-serve sa'yo. So ano ba yung naging problema ni Tatay Motovlog? Samahan niyo ako sa ating vlog na to. So kung makikita nyo naman, hindi tayo ngayon naka Master Biknok. Kasi tingnan nyo, kasi kanina may bumaril sa akin, inilagan ko. Ito, nangyari. Hindi. Kasi nagsa-sideline tayo mga labit. Piso po. 20 pesos po. Biro lang. Sige, panoorin po natin ang video ni Tatay Motovlog. Shoutout po sa iyo. Maraming salamat. Ako yung humihingi po ng permiso sa inyo na i-review tong video nyo. Kung hindi naman pwede po, tatay, i-delete po natin ang video natin, okay? Para to sa, kumbaga, maging aware ang lahat, maging aware ang lahat, kumbaga, maging mapagmasid tayo sa ating ino-order na pagkain. Saan man na fast food, saan man na kainan, okay? So, panoorin natin ang kanyang video. Salad ko, mga pinagtabasan, no? Tignan mo naman. Tignan naman yun yung salad. Yun. Oh. Mapapansin nyo sa salad, parang yung mga magugulang na. Yung lettuce, tingnan nyo. Baga yung mga parang tira-tira na lang na tinanggal doon sa lettuce na bago. Baga yung mga luma na, di natin alam, baka tira na lang yan ng mga tira-tira na lang ng mga customer nila. Tapos sinalo ulit, tapos ayun, sinerve sa kanya. Makikita nyo, di ba? Hindi kanya ng salad na lettuce. Tuloy natin. Sorry, puwing ako. Ano mo, itsura. Itsura, parang hindi pagkain ng tao. Mukhang pagkain na ng hayop yan, eh. Kahit sino, kahit ako, hindi ako mapapakain yan. Kala mo yung mga, kala mo pinulot-pulot na lang sa lababo yung mga... Ayun, si tatay na mismo nagsabi na parang pinulot-pulot na lang sa lababo. Yung lettuce. Pinagtabasa, tapos kainin ko na lang muna yung burger ko. Kainin niya yung burger. Hindi ko muna kinain kasi chinik ko kasi parang walang pati. Chinik ko. Sa pag-check ko, ayan o. Yan naman yung burger. May nauna na yata ang kumagat sa akin. Boss, ano ka dito? Supervisor. Tignan mo, ha. Dapat kakainin ko na lang yung burger para wala akong bitbit kasi nagmotor ako, eh. Tsaka tignan mo yung patty. Di ba? Tignan mo yung patty, oh. May nauna bang kumagat sa kusina o... Ay, mapagbiro din to si Tatay Motovlog, Mapapansin nyo talaga yung patty niya. Parang may bawas na. Saka hindi na fresh. Kasi tingnan nyo yung lettuce, oh. Yan yung gulay niya. Saka yung kamatis niya, oh. Parang nahapunan na o naumagahan na. Kasi hindi ganyan ang fresh na lettuce. Nakakita ng fresh na lettuce na ganyan, oh. Yan, oh. Yung gulay, saka yung kamatis niya, saka yung pati, oh. Parang hindi buo.
sa daga, sa stock. Baka sa pagkaluto. Nakakadismay. Mapapaisip ka rito, parang baka may isang customer sila, hindi kinain yung burger o kaya yung vegetable salad, isinerve ulit kay tatay. Kasi sasabihin sayang naman yan, pagkakitaan natin. Hindi natin dito masisisi yung kumbaga restaurant o kaya kung ano man ang pangalan ng fast food na to, kundi yung mga taong nagsiserve sa kanila. Kasi kailangan may kumbaga may sinusunod sila diyan kung ano yung dapat sundin sa pagsiserve ng pagkain. Tuloy natin yung panonood. Order lang ako ng pagkain. Tayo na siya. Okay, sa unang tingin mo mukhang okay naman kasi natatabunan ng mga toppings. Grabe yung excuse me. Para lang may parating mo sa Yes, sir. Yung salad ko, mga pinagtabasan, Mga pinagtabasan. Hindi naman ganyan dati nung una ko, lalaki. Mga puro pinagtabasan. Kumbaga, hindi naman pala itong first time na kumain dito si tatay. Kumbaga, di natin alam kung pangalawa o pangatlo niya na to. So ngayon, natsyempuhan niya yung salad na binigay sa kanya, ganun yung itsura. Kasi siyempre, ilang ulit ka nang kumain. So alam na, ini-expect mo na talaga, ini-expect mo na yung pagkain, kung ano yung dating siniserve sa'yo. So ngayon, nagkataon na iba yung na-serve sa kanya. Baka nga tapo na yan, baka ang gumawa lang yan tatay, baka dishwasher. Yung mga tira siguro sa lababo. Grabe naman talaga. Sige, tuloy po natin. Sige, sir. Para lang dito ka ba? Yes, sir. Paano mo? Tignan mo. Papangit, Sige, sir. Tatawagin ko po yung supervisor, sir. Parang hindi worth yung Tignan mo naman. Tignan mo yung salad. Grabe talaga. Parang pagkain na ng baboy. Salad niya. Makikita nyo, setsura, Hindi ganyan ng litos. Yan mo, parang punit-punit na. Parang yung mga tira-tira na lang. Grabe, Ano mo, itsura. May mga brown na nga. Ibig sabihin, luma na talaga. Para kala mo Parang galing sa palengke, yung mga yung mga reject, yung tinatawag na reject, tinatapon na nila yan. Tapos pinapakain sa baboy o saan man o sa mga hayop. Ganyan na itsura nito. Pinulot na lang sa lababo yung mga pinagtabasa. Iserve sa kanyang pababayaran siya vegetable salad na litos. Ayun, ano ko na. Nirefund ko na. Makikita nyo, yan may brown na, yan Ibig sabihin, luma na talaga. Kasi kapag ganyan, dapat di mo yan isasama di ba? Dito makikita mo talaga na yung litos o vegetable na to ay luma na. Kasi mahal-mahal ng bayad mo tapos mga pinagtabasan lang. Naman pala ito. Talaga yan, pag ganyan sa mga restaurant. Tignan mo. Tignan mo yung tabas. Tignan mo yung mga itsura nung kakainin mo. Kahit ako, di ko ang kakainin. Diba? Hindi isi-serve yung ganyan. Oh my goodness. Mukhang pagkain niya ng baboy. Pang-insulto yan sa customer Siguro nakita si tatay, senior naman to Hindi naman mahalata kasi senior na yan Kakainin na lang yan. Huwag ganun po. Itrato natin yung tao o customer natin. Bilang pamilya natin. Ikaw kaya iserbihan ka ng ganyang klaseng pagkain. Nagbayad ka ng tama, gumastos ka ng tama, tapos iserve sa'yo ng ganyan. Kung sino man na nag-serve nito, nako, dapat managot talaga. Kung sino man
kung sino man ang nagsiserve nito, kung sino man nagserve dito kay tatay, dapat managot talaga. O kaya tanggalin, o kaya pagbakasyonin muna. Ha? I-train, baka baguhan, baka alam niya yung pagkain ng baboy ang sineserve sa mga customer. Ha? So, tuloy po natin. Grabe yun. Wala. Kita ko, di ko kakain yan, no? Talagang lanta. Lanta na, talaga tatay. Lanta na. Makikita nyo naman eh. Oh. Talaga. Diyos ko. Third Parang and the last. Third and the Tinapon last. na, tapos pinulot pa. Pinarepan na lang. Iripan niya na lang daw. Nalungkot tuloy si tatay, oh. Halatang gutom na gutom na. Pag yung first Halatang gutom na gutom na visit si mo dun tatay. sa isang Kahit sino magdi-disappoint sa ganyan. mga restaurant o sa Ang maganda naman dito kay tatay kasi hindi siya nag-iskandalo. Kasi kung iba-iba, lalo na yung mga, sabihin natin na mga matapobre na gano'n, na tao, gano'n, hindi maiwasan yung gano'n. Kaya nag-aaral naman pero walang mudo. Yan, mag-iiskandalo na yan. Magandang ginawa ni tatay kasi nga kinausap niya yung supervisor o kung sino man dyan na manager, tinawag niya, inireport niya yung problema. So, nalaman ng management o kung sino man dyan ang manager nila kung ano yung naging problema. Hindi siya nag-iskandalo na matawag pa yung pansin ng ibang tao. Kasi siguro iniisip naman ni tatay na isang negosyo to. Hindi naman to, kumbaga, hindi naman kasalanan to ng management, kundi yung taong nag-serve ng pagkain na yon. Ha? Yun ang may problema. Maliban kung yung management ang may bili na, yung mga luma dyan na hindi na ubos ng customer, paghalo-haluin nyo at i-serve nyo ulit. Kasi sayang yan, malulugi tayo. Yun ang problema doon. Kung utos ng management. Pero kung tao na mismo ng management na may gawa niyan, kailangan tanggalin ng taong yon o kaya pagbakasyonin. Okay? fast food. Pero kung ako, si Santi kagad yan eh. Kasi masisira talaga. Food business pa naman yan. Kapag na kumain ka dyan, kahit ako, minsan kumain din ako sa isang sikat na resto na fast food. Hindi na ako umulit kumain. Kasi yung sinerve sa amin na pagkain, yung kanin, ay parang pagkain din ng baboy. Malala pa sa NFA, rice. Hindi na lang kami dumimik. Hindi na ako mimik. Kung tinawag ko ng pansin yung supervisor o kaya yung manager, kinain ko pa rin kasi sanay naman tayong kumain ng NFA. Sanay naman tayong kumain ng NFA. Kaya yung mga katulad mga ganito. Yung first visit mo tapos na Grabe. Disappointed si tatay. Makahalata mo naman sa mukha niya. na-serve ka ng napakaganda na halos na overwhelmed ka masyado, no? So babalik-balikan mo. Nung second try ko dito walang available. Tapos ngayon ito lang pinuntahan ko dito tsaka itong Angus Patty Burger. Hindi nga ako nag-lunch sa bahay para dito. Yun. Hindi na daw siya nag-lunch para lang dyan. Baga, pinaghandaan pa ni tatay. Tapos ganun lang yung isi-serve sa kanya. Kahit sino, buti na lang. Siyempre si tatay nasa tamang edad naman na. Baga, senior na. Mahaba na yung kanyang pasensya. Kaya, alam niya na ang gagawin. Saludo sa iyo, tatay. Tatay Motovlog, saludo sa iyo. Para makakain ako ng maayos. Tapos biglang dadatnan mo ganito. Di ba? Biglang ewan. Paano ko i-explain? Tignan mo yung mga di ba? Itim na, Di ba lang tinanggal yung mga Kain pa ba yan ng tao? Kain na ng hayop. Grabe yung restaurant. Kung sino man yung... Hindi yung restaurant pala. Yung taong nag-serve nito. Kung inutusan o kaya yung taong nag-utos nito, na-serve yun sa kanya. Grabe. Basta lang kumita. Kung may mga inside job na ganyan, kasi di natin alam yung mga inside job na ganyan, di ba? Di natin alam kung ano talaga ang kwento behind nung pagsiserve ng pagkain na ganyan
ng mga hindi lang natin tinutukoy dito itong resto na to, kaya itong fast food na to. Kasi tayo bilang isang customer, nakaranas na rin tayo ng ganyan. Hindi lang sa isang restaurant, marami pa. Hindi natin alam kung sinasadya ba nila o yung mga nagsiserve, baga parang tawag niya, parang kuya nila, halimbawa yung tao baka matagal ng empleyado diyan, hindi siya napopromote, kaya lagi napapagalitan, baga trip niya, napagtripan niya, nasiraan yung kainan na yan o kaya fast food na yan para masira sa mga customer. So di natin alam talaga yung tunay na pangyayari. So sana yung management nito ay maimbestigahan to kung ano ba talaga ang nangyari at ba't ganyan yung pagkain na sinerve dito kay tatay. Kainin ko na lang muna yung burger ko. Hindi ko muna kinain kasi chinik ko kasi parang walang pati. Chinik ko. Parang walang pati. Sa pag-check ko, ayan o. Yan ako. Makikita nyo. Lasog-lasog na. Pati yung lettuce, yung lettuce, lasog na rin. Yung pati, parang bawas na. Yung kamatis, parang pabulok na. Luma na. Yung lettuce, parang bulok na. Kasi di ganyan yan dapat ang lettuce Parang naluto. Grabe Parang di pagkain ng tao. Parang galing na sa basurahan. Parang galing sa basurahan. Hindi na kumagat sa akin. Yung itsura. Itsura ng kuya pati yung bread niya. Parang luma na. Hindi na niyata kumagat sa pati. Hindi na Grabe ang haba ng pasensya nitong si tatay. Boss, ano ka dito? Supervisor. Tignan mo dapat kakainin ko na lang yung burger para wala akong bitbit kasi nagmotor ako Inopen ko. Tsaka tignan mo yung patty. Di ba? Tignan mo yung patty May nauna bang kumagat sa kusina o sa daga sa stock? Hindi lang. Baka sa pagkaluto. Paano gagawin ko dito? I-refund ko na lang din po. Sige, pati gawin nyo, papalitan ko na lang. Gawin ko ng bago. Gawin mo ng bago. Ano naman kung puro... iniisip ko rin, pero baka pero pangit pagka customer. Ako na lang po ba, Brian? Pangit pag customer mismo, di ba? Nakakita ng gano'n pwedeng sa daga, nakagatan, itinuli pa rin. Pwedeng lalaglag, nabali, itinuli pa rin. Alam naman natin yung mga nasa loob. Nag-iinit lang kami. Possible po yung mga. Pero ako pa-priority. Kapag mag-check. Sana okay lang yung huwag ako maano ganyan. Oy, ano yan? Iba kasi, di ba? Pagka tinitira. Tinitira Huwag sana. Yun. Winaringan ni tatay yung manager kung sino man to, kung nireportan niyang tao na yun nga, kung papalitan yung kanyang burger, sana pagkain ng tao. Kasi yung iba, di ba, kung mamamasdan natin, kung makikita natin sa mga napapanood natin na ayun, dinuduraan, kung ano-anong ginagawa doon sa pagkain, lalo sa taong nagre-reklamo. Pero ito naman si tatay, in-approach niya in a right way itong manager o supervisor man to. Sinabi niya yung ganitong sitwasyon sa pagkain niya. So sa tingin ko hindi naman mangyayari yun. Hindi naman yung gagawin. Okay lang ko nito, sir. Sige, Pagawa ko lang bago. Sensya ka na. Sige, sir. Kasi iba kasi yung dating sa akin ng una Sir. Yun, si tatay pa yung humingi ng pasensya. Si tatay pa. Imbes na tong si manager o kung sino naman to. Yung customer pa ang humingi ng pasensya. Doble saludo sa inyo, tatay. Doble saludo sa inyo. Grabe ang kumbaga patient nyo. Grabe yung pagtitimpi nyo. gutom na kayo. Kayo pa yung humingi ng pasensya. Napaka-kunin nyo talaga. Kumbaga, masabi niyo na itong si tatay kumbaga mabait na tao. Hindi siya nag-iskandalo. Siya pa nga yung humingi ng pasensya. Tapos biglang yun. Buti yung kinakain ko yun. Yung kinakain ko yun, laki-laki ng pati. Nandito. Kinakain ko pati, laki. Ang dating agent. Ninoprousap ko pa pati. Ano ba yung yun? Yung angel. Yan nga, sir. Sensya na.
Pasensya na sir, Okay, pagawa ko kasi sila ng bago. may halaga eh, di ba? Sana kung May mga halaga, 40 pesos. di Kaso ba? huli na. Napakamura lang. Kahit ako sir, magagalit. Sige, sana naintindihan mo ako. Pasensya na Thank sir. you, thank you, thank you. Napakabait nitong si tatay. Mabait. Saludo po tatay sa iyo. Kung ako ang anak niyo, magiging proud ako sa inyo. Kasi talagang kumbaga nandun yung napakahaba yung pasensya. Kahit gutom na kayo. Ayun, yung burger, dapat iyaano ko na rin. Bawasan tuloy yung buhok ni tatay. Oh. I-refund ko na lang din kaso nagugutom na ako, bibiyahe pa ako pa uwi. Or pwedeng humanap ako ng ibang makakainan. What's the use? Sabi ko, sige, palitan na lang para kayo. Tapos magko-coffee na lang ako doon sa kabila. Ay, may coffee shop doon. Sabi nung kitchen manager, siya na raw mismong personal na mag-prepare ng ano ko, Angus Patty Burger. Sabi ko, boss, baka magantihan ako dahil tin-criticize ko. Hindi daw. Alam niya, ibig kong sabihin. Yan ang sinasabi natin. Walang problema sa pag-criticize ng pagkain. Kasi bilang isang customer, natural kailangan serbihan tayo ng tamang pagkain. Lalo na yung i-observe dapat yung kalinisan, yung tamang proseso kung paano piniprepare ang pagkain para sa customer natin. Hindi lang yung basta makapag-serve tayo para lang mabintahan. May rights tayo. Nasabi na ito, may kulang, may something. Kasi for improvement na rin yan ng pagkain. Para lalong kumbaga ma-develop nila, maayos nila yung sistema nila. So ito nga, maganda tong ginawa ni tatay. Sana maging leksyon to sa lahat. Hindi lang dito sa restaurant na to o kainan na to. Maging leksyon to sa lahat. At itong ginawa naman ni tatay, maging leksyon din sa mga kumbaga makapag-react akala mo namatayan. Okay natin. Kako may halaga naman yung pagkain kaya chinek ko. Siya nga nagsabi para daw yung mumurahin burger. Para daw, sabi ko, oo nga. Sabi ko, yung una kong kinain, kino-close up ko pa sa camera na napakalaki nung Angus Patty. Tapos bigla ngayon kakapiraso. Nauna pang kumagat ang kusinero o naunang kumagat ang daga o pwedeng nahulog, napilas tapos iniluto pa rin. Di ba? Kasi pag wala naman nakakakita, karamihan sa ganito, di ba? Marami ng mga na iskandalong ganito ng mga sa kusina, yung mga ginagawa. Sabi ko, wag naman sanang mababaw yung ipe-prepare para sa akin. Hindi naman niya gagawin sa akin. Sabi ko, sige, titiwala ako sa'yo. Diyos na bahala sa'yo kapag... Hinunahan mo na sila. Kasi di natin alamang nasa isip ng mga yan Unang-una sinerbihan na kayo ng ganyan na pagkain. Paano pa? Kung nagreklamo nga kayo. Mas mabuti na yung advance pag pinalit mo, alam mong kakainin ko sumama loob ninyo dahil pinrictize ko yung chef sa salad. Nagkataon lang kasi, ewan ko bakit parang may umaano sa isip ko, i-check ko yung mga kakainin ko. Ba't bigla ako nausipang i-check? Yun pala meron ka na. Yun pala na nadadaya tayo kaya pala gano'n. Ayaw ni Lord na madayat ang Tatay Motovlog. Nagkaroon ng compliments na price at nahiya daw siya dahil sa... Dapat naman talaga mahiya kayo. Hindi pa kayo mahiya sa nangyaring yan. Magsiserve kayo ng pagkain, binayaran ng tama. Tapos parang pagkain ng baboy yung isaserve nyo sa tao. Dapat naman talaga. Ako na-satisfied sa presentation na sinerve sa akin. So, may complimentary akong price. Tapos pinalitan ng burger natin yan na with complete Pinalitan na yung burger. With ketchup tayo kanina, sinerve nang wala man lang ketchup. At saka laki-laki ng burger kumpara kanina. Ito natin ha. Yung complimentary. Ito nga yung burger. Malaki na.
Grabe na talaga yung Malaki, Hindi kagaya kanina. taba. Kanina napakali. Hindi kagaya kanina. Oo. O yun. Diba? O, kita nyo. Tingnan mo. Yung pala yung lettuce, oh. Oh, bago lahat. Cheese. Kanina Kanina tunaw na yung tawag yan, yung cheese. Pati yung kamatis parang natunaw na, nahamugan na. Yung lettuce naman parang bulok na. Ito. Fresh Yan na ang fresh. totoo. Kanina, hindi nyo nakita ang ganyan yan. Mukhang galing lang yung sa basurahan Grabe naman kung sino man nag-serve na to. Dapat mabigyan to ng tamang parusa talaga. Kung sino man nag-serve na yun. Kung sino man yung nag-prepare ng pagkain ni tatay. Diba? Oh. Grabe. Kasi sa ganitong ginawa niya yung kumbaga yung restaurant ang sisiraan niya, hindi yung sarili niya kasi buong management niya ang masisira diba? Kung tayo hindi critic ng pagkain, kung hindi ako critic ng pagkain, kakainin ko lang yun. Sabi ko, pasensya na kasi medyo naging critic ako dahil tama naman yun, tatay. Tama naman talagang ginawa yung mag-criticize o mag-critical sa isang pagkain. Kasi nga, ako nga, binabasa ko. Kasi nga, kinikritik natin o nagbibigay tayo ng opinion sa ating mga chef o mga cook na nagpe-prepare ng pagkain na may mga mali. Ha? Sinasabi nila na nanggagamit tayo. Baga linta daw. Kasi porket sikat, bawal na silang i-criticize. Porket tayo, hindi naman tayo kilala. So, bawal tayo mag-criticize. Which is, mali. Tao lang naman tayo nagkakamali. Ha? Tao tayo nagkakamali. So, kung ano yung pagkakamali natin, siyempre, bilang isang kilala ka, tanggapin mo yung pagkakamali mo na, baga, nagbigay ng opinion o review yung isang karaniwang tao na tulad ko. Kagaya niyan. Pagkain na sinerve hindi parang pagkain ng tao. Alangan tanggapin mo lang yan. pa ako sa luxury liner. Sa food ako Galley steward ako So alam ko lahat ang tungkol sa pagkain. Kung tama ba siya ko. Enjoy muna natin. Pag-bite mo, kita mo yung cheese, kita mo yung tomato, kita mo yung lettuce. Ayan yung pati Okay, ang ganyan lang po. So, kayo na rin magbigay ng opinion kung ano masabi nyo dito sa video ni tatay. Pero ito, basahin nyo itong ating mga comment dito sa page si tatay. I-follow nyo si tatay sa Tatay Moto Vlog. Yan, yung kanyang Facebook page ito. So, ito, si taga Bukid. Iba naman ang nangyari sa akin dati sir sa isang fast food na sikat chicken Mendes. Literally may nako may bill. Huwag natin basahin. Yan. O, yan. So, i-follow nyo na lang. Kayo na magbasa na mag-comment yan kasi ako inaantok na. Yun po, maraming salamat. I love you. Bye-bye.